Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palang baga, Pastor. Good morning po sa lahat. Kung aalalahanin niyo yung mga naging pagbubulay natin ng mga nakalipas na linggo, particular nitong mga linggo na nagdaan sa buwan na ito ng October, ating binaybay yung aklat ni Job. At dahil huling linggo na ngayon ng Oktubre, huling chapter na rin ng libro yung ating patayang talata na magiging mensahe natin ngayon sa araw na ito, mga kapatid. Yung ating binasang talata kanina mula sa Job chapter 42 verses 1 to 6 at 10 to 17 ay pagbubuod ng mensahe sa kabuuan ng aklat ni Job, kung saan si Job ay tumugon doon sa mga salita at mga tanong ng Diyos sa kanya. Kung maalala niyo yung nakaraang linggo, yung ating teksto na pinagbulayan ay nagtatanong ang Diyos kay Job. Sabi niya, sino ka na nagtatanong sa aking karunungan? Ikaw ba ay naroon na nilikha ko ang lahat ng bagay dito sa daigdig? Alam mo ba kung paano kumikilos at nangyayari ang mga bagay sa daigdig? Para bang nagmamayabang ng Diyos kay Job para ipakita sa kanya kung gaano siya kaliit at kung gaano kakitid lamang yung kanyang alam kung ikukumpara sa kaalaman at karunungan ng ating Diyos. Doon napagtanto ni Job na akala niya tama siya. Akala niya wala siyang mali. Akala niya wala siyang maling nagawa. Maaaring wala siyang maling ginagawa nung sa simula. Kasi sinabi pa ng Diyos sa kanya. Sinasabi pa doon kay Satanas, di ba? Yung siya ay gustong subukin niya. Nakita mo ba yung alagad ko na si Job? Walang kapares yan. Tapat yan sa akin. Lahat ng ginagawa niya ay tama at tapat para sa akin. Pero sumubok sa kanya yung si Satanas at hinamon ng Diyos. Sabi niya, kaya naman kapatid siya kasi pinagpapala mo. Subukan mo alisin lahat ng mga bagay na yan. Ng lahat ng kanyang pinapabasa. Kaya lang naman naging tapat niya sa'yo kasi pinoprotektahan mo siya. Kaya nung nawala lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng yaman niya sa buhay, pati yung mga anak niya, at nagkaroon pa siya ng maraming sugat na puno yung katawan niya ng nagnanakmak na sugat. Doon nasubok yung katapatan at pananampalataya ng Diyos. Marami sa ating marahil ay dumanas na ng gano'n. At madalas, kapag tayo ay umahanap sa saring pagsubok, nasusubok din pati yung ating pananampalataya. Kung tayo ba ay mananatiling tapat sa Diyos, mananatili sa kanyang pagkakakapit, o papakinggan natin yung sinabi ng asawa ni Job na sumpay mo na ang Diyos, paniguran mo na siya. Maraming mga tao tapat sa Diyos kapag maayos yung kanilang mga buhay, pag swabe yung kanilang
galoy ng kanilang nilalakbay sa buhay. Smooth sailing. Para bang bangka na nasa dagat kung saan panatag yung tubig at walang alon. Pero sa panahon na sila ay nasubok, doon sila nanghihina, pinagdududahan ng Diyos. Pero ang nangyari kay Job, nisip niya, walang karapatan ng Diyos na parusahan siya. Maraming Kristyano, ganun tayo minsan sumumpad sa Diyos. Lord, lagi naman ako nagsisimba. Lagi naman akong nagsiserve sa iyo. Maatin ako lagi ng Bible study. Bakit ko kailangan harapin ito? Pero sino tayo para magtanong sa Diyos? At para tayong nanunumbat sa Kanya ng ating mga ginawa. At doon nahulog sa kasalanan si Job. Naging mapagmataas siya. Hindi niya pinagtiwalaan ng Diyos at lalong lumaki yung kanyang ulo na parang walang karapatan ng Diyos para gawin sa akin to. Gusto kong malaman kung bakit niya ginagawa sa akin. At parang nasisi pa ang Diyos na lahat ng kanyang dinadanas na paghihirap, Diyos ang may kagagawa. Yun yung mga aral na ating natutunan sa mga nakaraang pagbubulay natin. At dito sa huling bahagi ng aklat ni Job, ipinapakita sa mga salita ni Job ang kanyang pagkilala sa kanyang pagkakamali. Job recognizes his limitations in understanding God's wisdom and power. Sabi nga niya doon sa verse 3, doon sa ating sa kabanata na binasa natin kanina, sinabi niya, nagsalita ako ng mga bagay na di ko maunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Ang tao may tendency na magpaka-all-knowing. Alam niyo ba pag sinabing all-knowing, Diyos lamang yung all-knowing. Pero ang tao, pagkaakala niya na alam niya na lahat dahil sa kanyang angking talino at karunungan at sa haba ng experience niya sa buhay, inaakala niya, alam niya na lahat. Inaakala niya yung lahat ng kanyang iniisip ay tama. At yun ang sagot sa lahat ng mga katanungan ng mga tao sa mundo. We tend to act like that pag mga ganun mga kapatid. Minsan yung ating pananampalataya, masyado nating ipinagtitigtigan sa ibang tao na may iba namang pananampalataya. Kasi iniisip natin, yun ang tama. At sila ang mali. Para tayong si Job, na nag-aakalang tama ang lahat ng ating iniisip. Tama ang lahat ng ating karunungan. Hindi tayo nagiging bukas para sa pag-aaral ulit, sa pagkatuto, at sa pagtutuloy. Nakakalimutan natin na yung ating kaisipan ay hindi malawak ng katulad sa Diyos. Ang ating kaisipan ay limitado lamang. Bagamat meron tayong kakayanan na binigay ng Diyos para mag-isip, para umunawa, hindi lahat ng bagay sa mundo alam na natin. Maraming mga kabataan ngayon, gano'n eh.
Kaya hindi na sila kapagsabihan, hirap ng kapagsabihan. Nakala na nila, alam na nila lahat. Minsan nag-aaway lahat, madalas mag-aaway yung tatay ko at saka yung bunso kong kapatid. Ako naman, inaamin ko sa kaming apat na magkakapatid. Yung bunso yung pinaka matalino. Kaya parang kung magsalita siya minsan, alam niya na lahat. Eh tatay ko ayaw rin magpatalo ng karunungan. Nasabihin niya, kala mo, alam mo na lahat. Porque nakapag-aral ka. Marami ka pang hindi nalalaman. Meron pa mga kabataan dito na gano'n. Hindi natin hinahayaan ang ating sarili na matuto, magbigay ng espasyo sa ating kaisipan para sa panibagong kaalaman. O kaya pagkakataon ng muling pagsusuri doon sa alaman natin. Baka naman mali pala yung inaakala natin tama. Paano natin maitutuwid yun kung sarado na yung ating pag-iisip at ang inaakala na natin, alam na natin lahat. Pero doon sa pag-uusap ng Diyos at ni Job, nakita ni Job ang kanyang sarili. Yung kanyang sariling kakulangan, yung kanyang kahinaan. At doon, sa pagkilala niya sa kanyang kakulangan, sa kanyang pagkakamali, pinagpala siya ng Diyos. Pinagpala siya ng Diyos. Pinanumbalik ng Diyos yung kanyang relasyon sa Kanya. Pinanumbalik ng Diyos yung lahat ng mga bagay na natuhang sa Kanyang nawalan sa Kanya. God responds to Job shows that Job, though si Job ay limitado yung pangunawa sa mga plano at layunin ng Diyos. Hindi yun, yung response ng Diyos kay Job ay hindi nangangahulugan na maliitin si Job. Hindi ito, yung response ng Diyos ay hindi pagbibigay kasagutan sa kanyang mga tanong o paghihirap. Ito ay para ipakita at ipaunawa kay Job kung gaano kalawak ang kaisipan ng Diyos at kung gaano kalimitado yung karunungan natin. At dahil doon sa pagkilala ni Job ng kanyang pagkakamali, ni-restore ng Diyos yung kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba at sa pag-aako ng kanyang kamalian at pagbubukas ng sarili para sa pagtutuwid, binayayaan ng Diyos si Job ng panibagong buhay. Kaya nga masasabi natin na may biyaya sa katapatan. Kung tayo ay nagiging tapat, bibiyayaan tayo ng Diyos ng katapatan. Marami sa atin kasi ayaw magpatalo. Kahit na alam natin na mali tayo, yung ego kasi natin ang unang-unang nagiging kalaban natin. Kaya ayaw natin mag-admit na mali tayo. Maraming ganun, mga kapatid. Lalo na sa mga mag-asawa. Alam ko yan kasi nararanasan ko rin naman yung mga kapatid. Ang sabi nga ng mga matatanda, lalo na yung mga tagtagal doon sa kanilang pagsasama bilang mga mag-asawa. Sabi ng payo sa akin ng mga nakatatanda, ng mga kalalakihan. Kung gusto kong lumigaya ang iyong buhay at kumaba ang iyong pagsasama, ikaw lang ang dapat laging may huling salita. At ang iyong huling salita dapat lagi ay
Yes, honey. Yes, honey. Masusunod. Kasi sinasabi nila, hindi na nagpapatalo ang babae. Tama ba yun? Bakit hindi kayo nagpapatalo? Depende. Depende sa Depende. Baka gusto nyo matulad kay Job. Huwag tayong matigas ang ulo. Sarado ang pag-iisip. Maging bukas tayo sa pagtutuwid, sa pagtuturo. Hindi lahat ng sinasabi sa iyo ay personal na atake. Minsan, pagtutuwid yun sapagkat meron silang responsibilidad sa iyo. O sila ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa iyo. Kung yung tao hindi ka tinutuwid kahit na sa dami ng pagkakamali, isipin mo baka hindi ka talaga mahal ng tao. O baka wala kang size sa tao. Pero kung ikaw ay tinutuwid, malamang malalim yung pagpapahalaga at pagmamahal ng tao. Bakit tinutuwid ng Diyos si Job? Kasi sa simula pa lang, pinakita ng Diyos na pinahahalagahan niya si Job. Tapat siya kay Job. Minamahal niya si Job. Kaya yung mababasa natin na pagkagalit ng Diyos sa kanya, hindi naman talaga lubos na nagagalit ng Diyos kay Job. Gusto niya lang buksan ang isipan ng Job. Maraming instances na hindi tayo natututo sa ating pagkakamali. Kasi ayaw natin magpatuwid. Ayaw natin magbukas ng ating kaisipan sa pagtuturo ng panibagong mga karunungan ng pagtuturo. Lagi natin isaisip na ang ating buhay, yung ating pag-aaral, hindi natatapos pag nakapag-graduate na tayo sa kolehiyo, sa high school. Hindi natatapos kapag nag-start na tayo mag-aral. Ang pag-aaral sa buhay ay panghabang buhay. Sabihin niyo nga, panghabang buhay. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang Linggo ng Reformasyon, yung Reformation Sunday. Ito ay pag-alaala at pagpupugay natin kay Martin Luther. Siya ay isang German monk, isang monghe, at profesor ng teolohiya, na kung saan ay nagpaskil siya ng 95 thesis doon sa pintuan ng Castle Church sa Wittenberg, Germany. Yung 95 thesis, mga kapatid, hindi siya yung thesis na ginagawa ngayon ng mga estudyante na nakabookbind. Ganyan kapatid. Hindi siya ganun. Hindi siya 95 na nakabookbind na mga thesis. 95 na mga paragraphs na naglalaman ng mga pagpuna at pagtuligsa sa mga hindi makatwirang ginagawa ng mga simbahang Katoliko. Nalabag sa mga aral ng Biblia. Dahil si Martin Luther ay isang monghe at theologian, marami siyang time para mag-aral ng salita ng Diyos. At na-discover niya, may mga practices sa simbahan na ginagawa nila noong time nila na hindi naaayon doon sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Bilang isang pari, bilang isang may katungkulan sa iglesia, pwede niya nang palampasin yun.
pwede niya nang hindi na lang pansinin. Kasi pag pinansin niya yun, malamang gulo ang mangyayari. Ang makakalaban niya, mga obispo, mga leader ng simbahan, at yung Papa doon sa Roma. Pero nagtiwala siya sa karunungan ng Diyos. Naging bukas siya sa pagtutuwid. Tinanggap niya yung pagkakamali na nangyayari at nais niya itong pag-uwi. Then nagpastil siya ng 95 thesis at nakita yun ng maraming tao at nagdulot yun sa kanya ng pagkatanggal sa simbahan. Na-excommunicate siya dahil doon. Kahit na ilang beses siya na pinatawag ng Papa at sinabi sa kanya na bawin mo yung lahat ng sinabi mo dun sa sinulat mo para ikaw ay mapatawad. Pero hindi binawi ni Martin Luther. At sinabi pa nga niya, unless I am convinced by the testimony of the Scriptures or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in the councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the Scriptures I have quoted, and my God. I cannot and I will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. May God help me. Amen. Sa Tagalog, maliban na kung ako ay kumbinsido sa patotoo ng kasulatan o sa malinaw na dahilan, sapagkat hindi ako naniniwala sa Papa o sa mga konseho lamang, dahil alam ng marami na sila ay madalas nagkamali at sumasalungat sa kanilang sarili, ako ay nakatali sa kasulatan ng aking nabanggit at ang aking konsensya ay bihag ng salita ng Diyos. Hindi ko kaya at hindi ko babawiin ang anumang aking sinabi dahil hindi ligtas o tama na sumunod sa konsensya. Tulungan nawa ako ng Diyos. Ano ginagawa niyo mga kapatid sa tuwing may nakikita kayong mali sa inyong community o sa inyong bahay o kaya sa inyong sarili? Meron ba kayong ginagawa na paraan para ito'y matuwid? O gumagawa kayo ng paraan para matuwid, pinupunan nyo, pero hindi nyo kayang gawin sa inyong sarili. Pag yung sarili nyo na ang kailangan ituwid. Gawin natin bukas yung ating isipan, yung ating mga sarili sa pagtutuwid. Huwag tayong maging hambog sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Nalaman niyo ba yung talinghaga tungkol sa isang Pariseo at isang Publikano? Isang maniningil ng lunas. Yung isang Pariseo at isang maniningil ng buwis, isang araw ay pumunta sa templo at nanalangin. Sabi ng Pariseo, maraming salamat o Diyos sa pagbibigay mo ng mga pagpapala sa akin. Salamat din kasi hindi mo ako ginaya sa paniningil na buwis na ito na gumagawa ng masama. Ako ay nagbibigay ng aking ikapu. Ako ay nananalangin araw-araw. Nagbabasa ng sagradong kasulatan araw-araw. Pero sabi ng Publikano, hindi siya makatingin sa itaas. Hindi niya maiangat yung kanyang ulo. Nakayungo lang siya, pero sinabi niya, O Diyos ko, patawarin mo ako. Ako na makasalanan. Ano sinabi ni Jesus doon? Doon sa Lucas 18:91.
9-11. Ang sinabi ni Jesus pagkatapos ng talingaga, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito, yung publikano, ang umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. May naalala ko na sinabi ng isang team leader namin doon sa isang fast food chain pinatrabahuan ko dati. Team leader na yun, kumbaga sa amin na mga regular food, mas mataas yun sa amin. Pero meron siyang chance na maging manager ng store at binibigyan siya ng offer. Sabi ko sa kanya, boss, ba't ayaw pang kunin yung pagkakataon? Sabi niya, alam mo, mahirap yung matayog yung lipad. Kasi pag masyado daw matayog yung lipad, mataas din yung kababagsakan. Wala namang masama kung mangarap ka ng matayog. Pero huwag mo lang may kakalimutan na yung mga paa mo nakalapat pa rin sa lupa. Huwag tayong magmataas. Kung mayroong pagtutuwid, buksan natin yung ating mga sarili, tanggapin, unawain, at sikapin ituwid yung pagkakamali. Marami kasi mga Kristyano, nakukontento na lang sa paghiling ng sorry. Gagawa yung pagkakamali ng paulit-ulit, tapos magsusorry na lang sila ng paulit-ulit. Hindi pagtutuwid yun kasi walang nagbago. Pag sinabi natin ipagtutuwid, binabago natin yung maling na kasanayan, nakagugunan, maling kaisipan. Huwag tayong magmataas sapagkat sa mata ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Ano ang dapat natin gawin upang hindi masayang ang pamanang pananampalataya sa ating Protestantismo? Aralin natin ito ng mali, mga kapatid. Isabuhay, patuloy na pagyamanin ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay dapat lumalago at hindi stagnant. Alam niyo ba yung nangyayari sa stagnant na water? Nilulumo. Pinapakahayan ng lamok. Kung gusto niyo ng pananampalatayang gano'n, okay lang na hindi kayo maging bukas. Okay lang kayo na hindi tumanggap ng pagtutulong. Pero kung ayaw niyo ng pananampalatayang gano'n, kailangan maging bukas kayo. At handa sa pagtutulong. Gusto niyo bang pananampalataya niyo stagnant? Sino gusto ng gano'n? Para lumutin ang inyong pananampalataya at pamahayan ng lamok. Ayaw natin, no? I assume ayaw nyo. Kaya dapat bukas yung ating kaisipan lagi. Palaging ang paalala sa atin bilang mga UCCP. As we came from Reformed tradition, tayo daw as UCCP, we should reform and reforming. Tayo ay binago at dapat patuloy na nagpapabago. Yung dating kaisipan, maraming hindi na angkop sa ngayon. Yung dating mga practices, maraming hindi na lapat sa konteksto natin ngayon. Paano tayo makakasabay sa hamon ng buhay, makapagampan ng
ministeryo sa kabila ng pagbabago sa ating mundo kung hindi tayo bukas at hindi tayo handa sa pagbabago. Meaning dapat yung ating pananampalataya at paglingkod ay patuloy na nagbabago tungo sa maunlad, tapat, at makatwirang pagsaksi ng ating pananampalataya. Pag sinabi kong pagbabago, hindi yung negative na change, hindi yung destructive na change, positive change, mabuting pagbabago. Kaya bilang mga mananampalatayang protestante, patuloy nating aralin, isabuhay at palaguin ang pananampalatayang ipinamana sa atin ng ating mga magulang sa pananampalataya. Kung paano naging bukas sila sa pagtutuwid ng Diyos, kung paano naging bukas si Job sa pagtutuwid ng Diyos, maging bukas na rin tayo para tayo ay patuloy na lumabog sa ating buhay pananampalataya. Happy Reformation Sunday mga kapatid.